bago pa sumambulat ang isyong ito, yung isang taon pa, ay ako'y sumulat na kay Secretary Bonoan at kinokol ko ng attention ng highways. In fact, as early as July 31, 2024, may sulat na ako kay Secretary Bonoan at tinatawagan ko ang kanyang pansin na dun sa distrito ko, sa bayan ng Nauhan, ay may mga nasira na flood control projects na bagong gawa. No? Kaya nga hiniling ko kay Secretary Bonoan na i-reassess, i-re-evaluate ang programa ng mga proyektong ito at tingnan ang structural integrity at effectiveness ng mga proyektong ito. At ako'y nanawagan din sa kanya na i-rectify, i-correct ang mga flood control projects na ito na in-implement ng highways at tiyakin na nag-a-adhere sila sa rigid structural designs and standards in order to prevent the wastage of public funds. Ito ay July 2024 pa. So itong kapatunay na hindi tayo proponent, hindi tayo nag-fund yan, at tayo walang kinalaman sa implementation yan. No? Kaya nga ako ang sumulat July 2024 pa yan kasi noong July 24 may nasira na rin. Dahil itong habagat noong July ay nadagdagan ang sira. Pero nung isang taon pa, sinabi ko na yan sa kanila sa DPWH. Do you have a message to Senator Lacson? Well, alam mo, I'm willing to explain sa kanya, I'm willing to sit down sa kanya para ipaliwanag itong side natin. Maybe I can also deliver my own privilege speech here to clear things up. Sa tingin ko naman ay parang unfair na tayo ay matatalag ka doon na hindi naman tayo ang naglagay ng proyektong yan, hindi tayo nag-prioritize, kundi dumating na sa atin yan. Sinasabi, di ba ang Congress ang nag-approve ng pondo? Yun nga, totoo yun. Pero ang reality ay nagagaling sa mga ahensya ng gobyerno ang nakalagay dun sa budget naming aproban. Yung NEP, at alam niya sigurado yung National Expenditure Program. Naka-identify na ron, yung mga proyekto specified na at napakahirap na baguhin namin. Ano? Isa pa, maring sa BICAM at sa small committee, kung ano man yun, maring dun nababago o nadadagdag yung insertion. Hindi po ako member ng BICAM.